ating lahat at sa pagpapatuloy po ng ating serye, yan, hindi po teleserye, ha? Serye, yan, ng pag-aaral po sa aklat po ng Titus. Ayan po, hiniling ko po lahat na tumayo at buksan po natin ang mga Bibles po natin sa aklat po ng Titus, chapter 1, of course, verses 12 to 14. At hayaan nyo na lamang po akong magbasa. Sabing ganyan sa verse 12, one of themselves, even a prophet of their own, said, the Christians are always liars, evil beasts, slow bellies. This sweetness is true, wherefore rebuke them sharply, that they may be sound in faith, not giving heed to Jewish fables and commandments of men that turn from the truth. Ayan. Tayo po'y manalangin. Amang banal makapangyarihan po sa lahat, muli po kami nagpupuri, nagpapasalamat po sa pagkakataon po muli na makapag-aral po ng inyong salita. Samahan niyo po kami sa pag-aaral nito, lalo-lalo na po inyong lingkod. Muli, Ama, binabalik po namin sa inyo lahat po ng papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Kaya maaari na po kayo makaupo. At sandali lamang po, ha? At malakas po yung ventilador. Nililipad yung aking kuwan. Ayan. Gaya po ng sinabi ko po kanina, ang pag-aaral po natin ay patungkol po sa aklat ng Titus. Gaya po ng mga nauna pong nag-discuss o nagbukas po ng pag-aaral na ito, nalaman nyo na rin po sa aklat na ito ay sinabi ni Apostle Paul o sumulat si Apostle Paul na kay Titus para bilinan po siya. Pero higit po doon, kung kayo po ay talagang masugid na sinusundan niyo po yung pagbabasa ng inyong Biblia, makikita niyo po na yung pagkakasulat sa aklat ng Timothy at sa aklat ng Titus may pagkakapareho. Pareho po itong paghahabilin nung kung anong gagawin nung itong mga manggagawang ito. Especially kay Timothy at likewise kay Titus. Pasensya na kayo, kanya ko umikot para wag po kayo matulog. Ayan po strategy yan para wag po kayo matulog. Gaya nga po na sinabi ko, may pagkakapareho po sila. Parehong ang sitwasyon po nila ay nalagay po sila sa mga lugar na medyo challenging. Yan. Ang term po dyan dapat, challenging. Dahil kailangan yung pananampalataya nila matibay. Kung hindi, sila po ay makukurap kung saan po sila nilagay ni Apostle po. Gaya nga po una dyan, sabi nga yan, si Titus nilagay po sa isla ng Crete. Sabi po nung una nating naging tagapagturo dyan, ito po ay isang isla. Okay? Isa po siyang isla. Pag sinabi po natin isla, katulad natin, napapalibutan ng body of water. Now, isang karakteristik ng nasa isla, meron po yung mga tinatawag na daungan. Okay? Yan po yung Crete. Ang Crete po ay mayaman sa mga daungan ng barko. Kaya nga po doon sa pamungad na verse po natin, sabi ganyan, medyo hindi po maganda, no? Sabi ganyan, di ba? One of themselves, even a prophet of their own, said, the Christians are always liars, evil beasts, slow bellies. Bakit kaya? Bakit ganun kaagad ang bunga niya? Well, dahil yung island ay mayaman, maraming daungan ng barko, maraming pagkain, uso ang trade. So, ibig sabihin, maraming alak, maraming pagkain. Anong mangyari? Yung mga tao, mainggahan yung kumain. Tama? Actually, sa po natin, wala pong pinagkaiba. Andiyan po yung Fisher Mall, sa Mandaron, andun yung SM. Nakikita niyo po yung similarities ng sitwasyon. Ganun din po yung sitwasyon nilang pareho. Si Timothy, likewise kay Titus. Now, ang challenging part ay may sitwasyon dun sa loob. Yung letter na ito is designed
na sinasabihan si Timothy, likewise si Titus, na ganito yung church. Kailangan ganito, kailangan ganyan. Sa mga unang pag-aaral po natin, yun po yung nakita natin. Pinapakita rin kailangan ganito, kailangan ganyan. Ngayon din po, ganun din po yung makikita natin dyan. Kaya sabi nga nung mga ibang nauna nag-aaral po ng salita ng Diyos, sabi niya, etong libro daw ng Titus na ito is a manual for pastors, likewise for believers. Dahil yung sitwasyon po nila nung panahon na yan, hindi po nalalayo sa sitwasyon po natin ngayon. Kaya nga po dito, makikita po natin yung unang declaration na pinapakita po ng mga verses na yan from 12 to 14 ay ito, sabi yan, we are called to hold fast our faith. Sa Tagalog, sabi nga yan, manindigan tayo sa ating pananampalataya. Kaya pinatranslate ko kay Google yan. Hindi ko alam kung paano sa Tagalog eh. Ang sabi ni Google, manindigan tayo sa ating pananampalataya. Gaya po na prove all things, hold fast that which is good. So kailangan po natin patunayan. Kaya nga po every time may tumatayo po rito sa likod ng pulpit ng ito, hindi ko ibig sabihin na scrutinize yung nagsasalita. No. What I'm saying is, all we want is to play, 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 play. Pagdating ng mahal araw, sasabihin ng mga lola namin nung buhay pa sila, o di kaya ng mga magulang namin, bawal maglaro. Wala kang magawa, upo ka lang doon. Tapos magbubukas ka na, bawal manood. Bawal ng TV. Makikinig ka ng bawal din. Anong gagawin mo? Tutunga nga doon, di ba? Nakita niyo po yun? Hindi ko po alam sa kapanahunan niyo. Dahil marami na kayong gadgets at cellphone, okay lang. Nung panahon namin, talagang mabuburyong ka. Sasabihin pa na ganyan, huwag kang maglaro kasi pag nasugat ka, dahil patay ang Diyos, malala yung sugat mo. Yan po yung kultura. Okay? Likewise, dito, sa verse 1, yung first point po natin, the culture identified. Sabi ngayon sa verse 12, one of themselves, even a prophet of their own, said, the Christians are always liars, evil beasts, slow bellies. So yung culture, pinakita na kaagad. Kailangan makita po natin yan. Sino ba yung nagsasabi niyan? Actually, hindi po si Apostle Paul. Kung sa unang tingin nyo, akala nyo si Apostle Paul nagsasabi, ay, mga kanyan, mga evil beasts yan, mga slow bellies yan, mga liars yan. No. It's not the Apostle Paul saying na itong mga Christians na ito ay liars. It's somebody else. Kaya ang sabi dyan, dun sa pamungad, one of themselves. Sino? A prophet of their own. Sa pag-aaral po namin nito, may nabanggit po dyan na isang philosopher. Siya po si Epimenides. Yan. Medyo may mabigat pong banggitin yung pangalan eh. Siya po ang nagsabi niyan, nakinote ni Apostle Paul. Nag-gets niyo po yun? So po yan po yung ibig sabihin po nung verse 12 na yan. Now, the problem is, dahil ganyan yung culture dun sa Crete, yan po yung magiging isang problema ni Titus. Ang kultura ng mga Christians ay sinungaling, evil beasts, slow bellies. Puro pagkain na lang iniintindi. Kung sa madaling salita, yan po yung ibig sabihin niya. Now, ano pong application niyan? O anong pwede nating makitang katotohanan po dyan? One, sa culture po natin, dictates everything. Tama po ba? Let's say first sa panahon po natin, ang common na issue ngayon ay yung pagiging, hindi, kasi gender is an option. No. Gender is not an option. Makita nyo sa social media, makita nyo sa TV, makita nyo sa media, makita nyo dyan sa labas. Kahit saan nakikita nyo. Di ba nagiging norm? Ano ibig sabihin? Nagiging normal
yung abnormal. Ganon din po yung problema na sasabakin po ni Titus. Dahil yung culture ganyan, iyon ang malaking problema. Likewise, sa loob ng church at sa labas po dyan, yan po ang nagiging struggle ng mga believers. Hindi na po nila nakikita yung truth ng Bible na sinabi nung gumawa ang Diyos ng babae at lalaki. Nagiging parang option na lang yung salita ng Diyos. That is not what is God is saying sa Bible. Ang sinasabi dyan, ganito. Likewise, itong verse na pinag-aaralan po natin. Ito yung culture. Now, ano yung dapat natin gawin? Kaya nga, dapat makita po natin ano yung stand ng Bible sa mga bagay-bagay na nasa loob ng church at nasa labas ng church. At ano yung sinasabi ng salita ng Diyos doon? Yun yung sinasabi rito. Na kailangan, yung kung ano lang yung totoo, yun naman po susundan po natin. Kung ano po inuutos ng Diyos, yun na po susundan natin. Kaya nga, dito ina-identify kagad yung culture na mali. Madalas kasi ganito po tayo, sa church, as a believer, minsan nagiging ko na po tayo manhid ng false. Bakit? Kasi yung media, kasi yung TV, kasi yung dyan sa labas, yun ang po pinapakita. Akala natin okay lang. We're used to it, nagiging manhid na po tayo. Bakit? Kasi hindi po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. We do not see the wrong culture. Yun po yun. Yun yung problem dun sa culture. Hindi po ang culture ang magdidictate ng pamumuhay po natin being a Christian. Sabi mo, tinanggap mo na si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Sino dapat ang namumuna sa buhay mo? It's God. This is God. This is God's Word. Yung po mangunguna sa buhay po natin. It's not the TikTok. It's not the video reels. It's not YouTube. Minsan, mas kumpe. Pinahalin, ay, sabi sa reels, ganito. Wow. Sabi ni influencer, ganito dapat ang ginagawa natin para healthy living. Wow. Diba? That is the wrong culture. Yun din po ina-identify dito. Yung culture mali. Anong tama? Yung salita ng Diyos. Kaya nga binibilinan si Titus, mali yan. Kailangan ganito. Kaya nga sabi sa notes po natin, when sin becomes cultural o naging normal, behavior, sabi nga yan, behavior is identity. Ibig sabihin, nagiging identity na. Magiging normal na lang. Kaya nga, a corrupt culture cannot disciple believers. Ulitin ko po, a corrupt culture cannot disciple believers. Okay? It only corrupts them. Kaya kailangan correct yung culture natin. Ano bang kultura sa PLBC? Yan. Ano ba mga kultura natin? Dapat Wednesday nandito ka. Sa mga Bible studies, dapat meron ka. Dapat everyday nagpe-pray ka. Dapat everyday nagba-Bible reading ka. Yun yung mga magandang culture. Hindi yung pagising mo, cellphone na lang. Di ba? Ano latest? Natalo na ba Iran? Bukas na ba yung Strait of Hormuz ba yun? Anong pangalan nun? Kaya mataas po ang gasolina Hindi po ganon. Kaya nga po, when sin becomes cultural, correction becomes offensive. You should praise God if every time pinipreach po yung salita ng Diyos dito at nasasaktan kayo. Ibig sabihin, nakokorek pa kayo. Kasi pag hindi na po kayo nakokorek, normal na yung kasalanan sa inyo. Hindi nyo na tinatanggap yung correction. Mahalaga po yan. When sin becomes cultural, correction becomes offensive. Okay? So, yung point 1 po natin,
culture identified. So kailangan tignan po natin ano po yung mali sa culture. Hindi po dapat yan ang nagdidictate po sa atin. Second truth na makikita po natin, sabing ganyan, the assessment affirm. Sabi ngayon sa verse 13, lumipad kasi, sorry. This witness is true. Now, kinonfirm po ito, una, dahil kinote ni Apostle Paul, yung philosopher. Likewise, pinapatunayan po ni Apostle Paul, totoo to. Dahil siya yung nagsasabi. Sinabi niya, totoo ito. Natama yung assessment ng philosopher na ito. Ito mga Christians na to, liars yung mga yan. Slow bellies yung mga yan. Sabi ganyan, spiritual leadership requires the courage to name the reality. Siguro naman, obvious naman dito po sa atin yan. Every time na may nagpre-preach po rito, palagi merong dinududot sa atin na, oops, mali yan, kailangan baguhin yan. Yun po yun. Kailangan po yun eh. Huwag po kayo ma-offend mga kapatid kung yung nagpe-preach dito may part ng buhay nyo na tinatamaan. Huwag po kayo ma-offend. Kasi kailangan po yan eh. Likewise, ganyan po yung inuutos ni Apostle Paul kay Titus. Kailangan mo i-correct. Kailangan matapang na i-correct mo sila. Bakit? Kasi mamaya makikita nyo bakit. Kailangan i-correct po yan. Sabi nga, denial is not discernment. Ay, hindi, okay lang yan. Hindi po okay yan. It's not okay. Sin is not okay. Kaya po tayo ganito nagsasuffer, it's because of sin. Kaya sin is not okay. Regardless how little, how big, how dark, how white pa raw, it's all sin. Sin is sin, whatever form that is. Alam niyo ba na disobedience or late ano ba yun? Sabi nila? Late obedience is still disobedience. Ako po yun. Ako po yun. Ang tanda ko na, I'm 54 years old. Ngayon pa lang po nag-aaral sa Bible College. Ako po yun. Una, sabi ganyan, yung culture identified. Pangalawa, yung assessment affirm. Totoo yan. Kaya nga po, sabi nga ni Apostle, totoo yan. Denial is not discernment. It's surrender. Ayan. Kaya kailangan iikon po natin yan. Aminin po na, ay, mali yan. Huwag niyo po i-deny na mali yung kultura kung siya po ay mali. Yan po ang ibig sabihin po niya. Katulad po ng most of the time, marami po sa atin pag may karamdaman, sabi nga yan, ay, masakit yung ulo ko. Kung lang ako niyan, okay lang yan. Sige, inom na lang paracetamol. The following day, ay, masakit ulo, paracetamol lang yan. The following, ay, masakit ulo, paracetamol lang yan. Pag dinidinay mo, kaya pala masakit yung ulo mo kasi high blood ka. Mag-cheta ka. Yun. Hindi po kayo gagaling pag dinidinay nyo po na may sakit po kayo. Yan. Ako rin. May sakit ako dito. Alam nyo to? Masakit yung tiyan ko eh. Kasi kain ako ng kain. Yan. Hindi ko po dinidinay. Palagi po pinapagalitan. Mag-cheta ka. Ayan. So, sabi pong ganyan, denial is not discernment. It's surrender. Pangatlo, ito po yung kailangan po natin. Sabi ngayon, the correction required. Sa verse 13 pa rin po.
ang sabi niyan, wherefore, rebuke them sharply, that they may be sound in the faith. Ayan. Kaya po in-identify yung maling culture. Kaya po pinakita yan, totoo, mali yan. Ganyan sila. Bakit? Kasi kailangan, ito po yung gagawin po natin. Anong kailangan? Kailangan i-rebuke daw po sila, that they may be sound in the faith. Have you noticed yung mga pag-aaral po natin kanina hanggang last week? Di ba nakikita natin yung mga pagkakamali ng mga Bible characters? Bakit? Bakit kailangan natin pag-aralan nun? Kasi para ma-rebuke po tayo yung mga decision na minsan, dahil sa panahon, nagdudumali ka, inunahan mo yung Diyos. Alam niyo po yun? Yung dahil, hindi, parang mas kailangan ko yata ito, tsaka na lang. Alam niyo po yun? Yung mga temptation natin is the same as yung mga temptation po nung mga nauna po sa atin. It's one and the same. Kaya nga po kailangan natin ng correction. Sabi niya, wherefore rebuke them sharply, that they may be sound in the faith. Minsan, ito po yung pinakamasakit na part, yung rebuke. Tama po ba? Pero ito naman po yung pinakamasarap. Alam niyo po bakit? Kasi pag hindi po kayo nire-review, especially sa mga anak po natin, pag yung anak mo, hinayaan mo na lang na ganyan, ibig sabihin hindi mo mahal yan. Yan yung mga anak po namin, si Kain at saka si Kip. Hay, nako! Kung alam nyo lang. Hindi ko na i-expand. Yung, hay, nako! Ibig sabihin, marami po yan. Hanggat nasa bubong nyo po yung mga batang yan, yung authority nyo po dapat ang nangingibabaw. Pag yan, kaya na nilang buhayin at sarili nila at nasa labas na sila ng bubong ng pamamahay po ninyo, then so be it. Let them be. Kaya po kailangan po sabi nga yan, the sharpness of rebuke is not for distraction, but for help. Okay? It's for our own good. Yung wife ko po, madalas po yan, may mga pumupunta sa kanya, especially nung nasa probinsya po kami. Pag pumunta po sa amin, hingi ng tulong yung tao, malala na po yun. Minsan, may tinatakbo sa kanya, dugo-dugo. Yung alam yung kumpul-kumpul na dugo, yung mga ganong tipo. Pero most of the time, pag may pumunta sa hingi ng tulong, papakon sa kanya yung sugat na mamagana. Ngayon, alam yung ginagawa po niya? Nililinis po niya yan. Kinakain niya yung sugat. Nililinis hanggang maalis po yung mga dumi-dumi dyan and so on. Kuminsan may maga pa yan. At saka palang gagamutin. Ganon din po yung rebuke. Masakit. Masakit kasi kinakaayos yung mga mali Pero at the latter end, it's for your own good. Yun po yun. Kaya nga po sabi ito, rebuke them. Bakit? Para maging sound yung pananampalataya po nila. Likewise, lahat po ng tumatayo po rito. Kaya paulit-ulit, ano ba yan? Sinesermon na naman kami ni Brad. It's for our own good. Praise God pag nasaktan ka sa preaching. Ibig sabihin, nangungusap pa sa iyo yung banal na spirito. Pag hindi na nangungusap yung preaching dito, mag-isip-isip ka na. Baka isang dahilan niya, hindi ka ligtas. Bakit? Hindi nangungusap yung banal na spirito sa iyo. This is the Word of God. Ang kumikilos sa panahon na ito is the Holy Spirit. So pag yung Word of God prini-preach dito at hindi nangungusap sa'yo, something wrong with you. Baka pag namatay ka, pumunta ka sa impyerno. So think about it. Pag may preaching dito at hindi ka tinatamaan, something's wrong with you. Mga kapatid, it's not too late.
Tignan niyo po, siguraduhin niyo po, pag namatay kayo sa langit po kayo pupunta. Pangalawa, sabi ngayon, like surgery, the cut is sharp to bring healing, not harm. Yan po yung rebuke. Sabi nga ganyan, sabi nga dito sa illustration natin, pag ang magulang hindi pinapangaralan yung mga anak, hindi po nga mahal yan. Totoo po yan. Alam niyo po, masakit man sa mga magulang, marami dito magulang. Akala niyo ba masarap yung palupaluin niyo yung anak niyo? Masakit kaya? Masarap ba kaya na pinapangaralan yung mga anak niyo? Na paulit-ulit yung sinasabi yung ganito, ganyan. At paulit-ulit din. Alam niyo po yun? Kung ganyan po katyaga yung mga magulang nyo, mas matyaga po yung Panginoon. Mas matyaga po yung Panginoon sa atin. Kaya po may mga pagkakataon po tayong pag-aralan yung salita po niya. Kasi kung napagod na yung Panginoon, pinatay ka na. Noong unang panahon na, sagutin mo lang magulang, pagbabatuhin ka na eh. Papatayin ka na. Pero napakabiyaya po ng Panginoon. Marami pong binibigyan ng pagkakataon po sa atin. Una, yung culture na identified. Pangalawa, yung assessment na affirm. Pangatlo, yung correction required. At pang-apat, yan. Hindi po 3-pointers ako, hindi po ako Baptist ngayon. 4-pointers po ako. 4 points o fourth na katotohanan. Corruption avoided. Kailangan daw po ito iwasan. So, na-identify yung culture, tama yung assessment, kailangan ng correction. The fourth one naman, ngayon, yung corruption, na-identify mo na eh, kailangan mong iwasan. Yan po yung sinasabi po dyan. Kaya nga sabi po ganyan sa verse 14, na giving heed to Jewish fables and commandments of men that turn from the truth. Ayan, medyo medyo parang palaisipan kung hindi nyo po naiintindihan yung mga terms na ginamit po dyan. Isang magandang siguro illustration na lang na sinabi po rito sa ating notes. When people refuse sound doctrine, they don't embrace avoid. They embrace fables and man-made rules. Alam niyo po yun? Pag tayo as a believer, hindi po natin tinanggap yung katotohanan. Hindi ibig sabihin wala tayong tinanggap. Pero sinasabi mo, right in front, sa harapan ng Diyos, hindi ako naniniwala sa iyo. Yun po yung sinasabi nyo. Kaya pag nakita nyo yung truth at nakita nyo yung command at hindi nyo po sinundan, ang ibig sabihin po nun, disobedience. Di ba? Linaw-linaw naman eh. Ano ba sabi ng Biblia sa Matthew 28? Kailangan ko ba sabihin? It's a command. And if you don't go out, oh, well, something's wrong with you. That is the truth. Sabi ng Panginoon, go ye. Kailangan lumabas, kailangan kang mangaral. It's not an option. Ang pagiging Kristiyano po, it's not an option. Hindi po pinili ng Panginoon na, wag na lang kaya ako ipako. Naisip niyo po ba yun? Wag na lang kaya ako ipako. Hindi po yun eh. Nag-volunteer po yung Panginoon para po sa atin. Na mamuhay ka na hindi mo nadanasin yung impyerno. God willing, hindi mo nga pag bumalik ng Panginoon baka hindi nyo na rin danasin kamatayan. Well, kung kayo po ang aware sa mga nangyayari po sa paligid po natin, it's really alarming. Kung titignan niyo po yung mga sinasabi ng Biblia and what is happening outside.
It's really alarming. Sana nga po di ba? Sa ating mga senior citizen, naku, sana Lord, masakit na tuhod ko Di ba? Ang hirap lang umangat. Ang daming maintenance na gamot, grocery. Iba sa atin dito siguro may mga ininom 5, 10, grabe. Di ba? Parang, Lord, sana dumating ka na para hindi na ako nagro-grocery ng mga gamot. Alam niyo po yun? Ngayon, sa corruption, sabi niya, when people refuse sound doctrine, they don't embrace avoid. They embrace fable and man-made rules. Kaya nga po, mamili po kayo. Choose you this day. Parang gano'n, i-relate natin doon sa verse na yun Piliin nyo. Anong pipiliin nyo? Salita ng Diyos? O yung sinasabi sa Reels? Anong pipiliin nyo? Yung salita ng Diyos o YouTube? Anong pipiliin nyo? Yung salita ng Diyos o yung Google? Anong pipiliin nyo? Yung salita ng Diyos o yung AI? Alam naman po natin yung mga binanggit ko on the side, puro corrupted yan. Ito po, hindi po corrupted to. The Word of God is not corrupted. Alam nyo, one thing na fascinate na husto habang nag-aaral po sa Bible College. Kung may subject po kami ang tawag dyan, bibliology. Yung pag-aaral po ng Biblia. Na-amaze po ako kung paano naisalin yung salita ng Diyos o paano na i-preserve yung salita ng Diyos. Amazing. Ang daming authors, yung time span ang haba, and yet one message. Wow! Doon pa lang siguro, alam mo yun, it's a humbling experience. Now, how many people preserve, how many people fight, how many people suffered para lang magkaroon ka ng Biblia ngayon. And yet, the sad part, you find time watching YouTube, watching Reels, rather than reading this book. Yan yung avoiding corruption. If you spend more time on your cell phone and other things than reading this book, you're not avoiding corruption. You're embracing corruption. Nagigets niyo po? Yun po yun. Whether you like it or not, that's the truth. The truth hurts. But it's for your own good. Tama po ba? Spiritual drift destroys before it alarms. Ulitin ko po. Spiritual drift destroys before it alarms. Before you know it, ang layo-layo nyo na sa Panginoon. Yun po yung truth niyan. Bukas na lang magbabasa. Pagdating bukas, bukas na lang. Ganun din sa prayer sandali, mamaya na lang. Tapos nakatulog ka na, hindi pala ako nag-pray. Sige, mamaya na lang. Ganun ulit. Same pattern. Slowly, you're drifting and drifting and drifting. Yung drifting na yan, you're not avoiding corruption. You're embracing corruption. Why? Wala na kasi laman yung puso mo, hindi na laman yan salita ng Diyos. Maya-maya, expose ka na sa trabaho, expose ka na sa YouTube, expose ka na sa Facebook. Yan yung corruption, pinapasok mo sa puso mo. It's the same. Yung problem po na hinaharap po ni Titus dito. Ganyan po yung church. Kaya nga po binilinan, di ba, doon sa mga naunang pag-aaral po natin, kailangan yung lingkod ng Diyos ganito. Hindi lang po applicable yan sa mga man of God
na tinawag ng Diyos para maglingkod po sa Kanya. No. It's for everybody. Yung buhay po natin dapat walang makikitang kapulaan ng mga nasa labas. Paano sila mananampalataya kay Kristo? It's a sad thing. Kung sasabihin ng kapit mo, ay, ayoko mag-attend dyan kasi yung kan pa, hindi ko naman nakikita ko yan eh. Woe to us. Kung yung kapitbahay mo hindi na-i-impress sa'yo o hindi nakikita si Kristo sa buhay mo. Woe. Kaya po tayo. Shame on us. Kung ang kapitbahay mo natitisod dahil sa'yo, shame on you. Shame on me. When Scripture loses authority, tradition fills the vacuum. Kung ito ay hindi na naging authority po ng buhay ninyo, ang mamumuno po dyan yung mga tradisyon po nating corrupt. Kaya nga po, napansin niyo po ba, dito malapit tayo sa dagat eh. Nakakita kayo ng mga bangka, nakakita kayo ng mga barko, di ba? Si Kuya Ernie, yan ang trabaho niya. Kuya Ernie, bakit kaya yung mga barko, pag pinark, hindi lumalayo kahit inaalon? Dahil merong, anong tawag doon? Merong anchor o angkla. Ganun po yun. Para hindi po tayo mag-drift. Hindi tayo makurap. Ito po yung sagot. Gets? It's the Word of God and nothing else. Yan po yan. As a conclusion, sabi ngayon, a church that refuses to comfort errors will eventually be shaped by it. Paul's message to Titus is clear. Sound faith survives only where truth is guarded, taught, and enforced. We must hold fast not just to our tradition, but to the faith that anchors us in the storm of culture. Yun po yun. Kailangan gwardyahan, kailangan ituro, kailangan i-enforce. Nawa mga kapatid, wag po tayong sumama ang loob every time na pinapangaralan po tayo ng salita ng Diyos. Hindi rin po tayong mga tengang kawali lang na hindi susunod doon sa mga katotohanan nakita po natin. Tayo po yung manalangin. Amang banal, makapangyarihan po sa lahat. Muli po kami nagpupuri, nagpapasalamat po sa pagkakataon na bulay-bulayan po yung salita. Ama, sa maraming pagkakataon, kami po yung nagkamali. Marami po kaming pagkukulang po sa inyo. Hiniling ko po, Ama, na patawarin niyo po kami. Baguhin niyo po yung mga pananaw po naming mali. Sundin lamang namin po, Panginoon, yung utos po ninyo. Nawa yung kalooban nyo lamang po ang masunod po namin sa aming mga buhay. Nawa, kung kami man po ay kukunin nyo na kami magbigay ng kalukuran po sa inyo po, Ama. Maraming salamat po muli sa pagkakataon na pag-aralan po inyong salita. Nawa ay pagpalain nyo pa po yung mga iba po ang gagawin po namin sa hapon ito. Muli, Ama, tinataas po namin yung pangalan, binabalik po sa inyo. Lahat po ng papurit, pasasalamat sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen.